Ayun, good day mga kabasic. Mayroon lang akong ipapakita sa inyo, no? Bumili ako ng 12 volts motor electric fan, no? Para sa electric fan ito. In-order natin sa online. Ayan. Yan tayo 12 volts. Para naman kahit pa paano ay mabawas-bawasan yung bill ng kuryente natin, no? Gagamit na lang tayo nitong 12 volts at subukan natin kung gagana siya. So ikakabit natin dito sa ating stand fan. Ayan, mayroon ako ditong stand fan. Ito, kung makikita nyo, ito, mayroon tayong stand fan. So itong stand fan nito, okay pa ito, gumagana pa ito. Ayan, saksak natin dito. Ayan. So ayan, no? Gumagana pa yan. Kaya lang, marami na tayong stand fan. So medyo malakas sa kuryente, no? Mataas yung mga bill natin. So gusto kong makatipid kahit paano. Sino ba naman ang ayaw makatipid, no? So ang gagawin natin, baklasin ko lang muna ito. So tanggalin natin yung motor niya. Tapos ipalit natin ito. So mayroon din naman tayong switch. Yung switch niya ito, sa online din ito nabibili para mayroon siyang control. Ayan, may ikot at may power control siya, no? So baklasin muna natin ito mga kabasic para may kabit natin dito sa loob yung ating motor. So gagamit tayo, mayroon akong battery dito na 12 volts o kaya itong solar panel na maliit na power output niya ay 10 volts. Pero pag sinubukan kong i-tester, may lumalabas siya na power output na lagpas sa 11 volts, 1140 something, ganyan. So subukan natin kung kakayanin ng motor, no? Kung mapaikot niya yung motor natin na 12 volts. So subukan natin dito mamaya. So baklasin muna natin ito. So habang binabaklas natin ito, fast forward tayo mga kabasic, no? At kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-subscribe naman. Pindutin niyo na rin yung bell button para palagi kayong updated sa aking mga bagong upload na video. Ayan, maraming salamat mga kabasic. Baklas na tayo. So fast forward para mabilis.
So ayun mga kabisik, natanggal na natin yung mga parts na hindi natin kailangan. So ito na lang yung casing na lang yung gagamitin natin. Ito. Tsaka itong rotor niya, no? Yung motor rotor niya, no? Gagamit pa rin ito para mayroon pa rin swing yung ating 12 volts electric fan. No? So gagamitin pa rin natin ito. So ayun, i-assemble natin dito. Subukan lang natin kung paano natin ito ma-assemble. Ayan. So ayun, tingnan natin. Paano ba ito? Tanggalin mo na ito. Ayun, tanggal na. Ito. Dito sa kabila. Ganun lang. Kaya lang, medyo dikit yung ano niya. Yung kanyang mga ito nakadikit sa casing, baka mag-grounded. Gawin natin yun lang muna, tingnan natin palabas. Pagkatapos natin malagyan ng wire ito, lagyan natin ng ano, ng shrinkable tube dito para kahit dumikit dito sa casing hindi siya grounded, no? Subukan lang muna natin, lagyan muna natin ng wire para mamaya pagpasok natin okay na. So tapasin na lang natin ito. Meron namang ano indicator kung saan yung positive. Ito may nilagyan ng kulay pula, ayan. So itong kulay pula dito natin nilalagay. Ayan. So ayun, talagay na. Itong kulay itim dito sa kabila, ito yung negative. So yung ground dito sa kabila. Ayan. Tapos solder natin ito. Balikan ko na lang kayo pag na-solder na natin at saka lalagyan natin ng shrinkable tube ito. So balikan ko na lang kayo pag na-solder ko na to. Magpapainit pa ako ng solder. So ayun na mga kabasic, no? Naikabit na natin yung wire. Ayan, na-solder na natin. Meron na tong shrinkable tube. Ayan. Para protection na hindi mag-grounded yung housing ng ating electric fan ring. Ayan. So subukan lang natin itong kabit dito. Ito ay front. Ayan. Yung back. Tapos kabila. Ito muna. Ito muna ito dito. Ayaw mo lang. Ikaw na dito. Dito na ba ang putak ka? Okay ito. So, ganun lang. Walang nalaman kung sa sentro to. Ayan. Pasok dito. So ayan, napakalayo, no, mga kabisik. Napakalayo. So mayroon tayong screw na didos. Kung umabot. Ayan, umabot naman. Dito sa kabila. Ng konti. So ang gagawin natin, sisentro lang natin ito, mga kabisik. Lagyan natin ng 4 na screw.
Bago natin ikpitan. Sa sentro lang natin. Hindi tayo masyadong nakikita. Yan, sentro. Para malain siya, no? Sisentro natin dito sa butas yung kanyang ano. Dito sa kabila, sentro din. Naman. Wala pang sentro na. Kulang pa, higpit pa konti. Pag hindi dito kumapit sa kabila. Mas natin. Pag hindi kumapit ito. Yan. Sayang. Ayaw. Ito okay na. Ito. Ayaw kumapit nitong isa. Paano kaya ito? Umabot ito. Hindi umabot eh. Walang problema natin isa. Hindi kumapit. Pero okay naman siya. Ang pang sentro naman. Kaya lang kulang. Kulang ng screw. Yung isa hindi kumapit. Bakit kaya? Palitin kaya natin ito. Palitin natin dito ka sa kabila. So, align na siguro yan. So, ang gawin naman natin ay lalagyan natin ng control. Ito, mayroon siya volume control. Yung kanyang switch, no? So, mayroon din naman siyang indicator dito. Ito yung power negative, ito yung power positive, no? Kikita ba? At ito yung para sa motor, dito yung dalawa, positive at saka negative yung motor. So kabit natin yung para sa motor dito. Bali dalawa siya. Dito yung positive. Ayun. Nag-first na kami kahit dito. Meron tayong Phillips screw na maliit. I-blend lang natin. Yan. Yung positive, dito sa positive ano. So yan. Ayan. Saka yung negative. Dublin lang natin. Pasok sa negative. Ay, hindi pa pala natanggal yung screw. Yun. Pasok.
Sulitin natin itong isa. Mukhang mabubunot. Ayusin lang natin. Natin dito. Yan. So, ayun. So, meron tayong isang wire dito. Yung isang wire. Ito na yung mahabang wire natin. Yung gagamitin natin dito sa pinaka-control nya. Ito yung para sa power supply. Positive dito sa positive din. Yun, pasok na pasok. Ayan. Itong isa. Dito sa kabila. So, ayan. Ayan. Okay na yan. Ngayon, susubukan natin ito, mga kamisik. Subukan natin, gamit lang muna itong masking tape, ilagay natin dito. Para malaman lang natin na may ikot siya. Ayan. Meron tayong battery dito. Ayan, meron tayong 12 volts battery. Subukan natin. Sabit natin dito sa ano. Sabit na natin yung motor dito sa battery. Ayan. Saksak na yan. So switch on lang natin kung andar. O yun. Ayan, umandar. O, patay. Ayan, on. Umandar. So may ilaw naman eh. May ilaw naman yung ano niya. O, ayan o. So ayun, lakas. Yun, malakas. Napakalakas. Patay. Volume. Patay. So kaya siya, no? Kaya siya ng ating 12 volts battery. Ngayon naman subukan natin sa itong ating solar panel. Meron tayong solar panel dito. Itong maliit na solar panel. Bilad lang natin dito sa sikat ng araw. Ayan. Kung makikita nyo, ayan siya. Ayan, nakabilad siya dyan. Matindi yung sikat ng araw ngayon. Nakabilad siya. So kukuhaan lang natin ito ng output. Ayan. So tester muna natin. Lagay natin sa 20 volts yung tester natin. Ayan, pasok natin dito. Ito yung positive, nasa ilalim. Yung negative ay nasa. So ayan, nakikita naman. So ayun. Meron siyang 11.41 volts. 4.11 or 30, 40. Ayan, palipat-lipat. Pero lagpas siya ng 11 volts. So subukan natin kung kakayanin yung ating 12 volts motor. Didirekta natin para medyo makatipid na tayo. Direkta na sa araw yung ating 12 volts motor. Hindi na tayo gagamit ng battery, no? Itong panel na lang na maliit yung gagamitin natin kapag okay, no? Kapag okay siya. So ito,
Yung mga ganitong may ano, cord na ganito, yung mga output na ganito. So yung positive niya nasa loob. Yung positive, yung kulay pula. Nasa loob yan. So papasok lang ng ganito. Ayan. Saka itong ground dito sa labas. Ayan. Tali lang natin dito sa labas. So ayan, nakapasok na yan mga kabisik ha. Nakapasok na yung ating power output. So subukan natin kung ayun, umilaw naman mga kabisik. Salamat sa Diyos, umilaw naman oh. Ayan. So, ito yung ating source. Ito, nahawakan ko lang ha. Tsaka yung panel, ayun, nakikita nyo naman nandoon sa ano, nabibilad. So subukan natin gamit itong ating motor na nilagyan natin ng tape kung andar. So ayun, umandar naman. So ayan, umiikot siya. So hindi pa natin nasubukan kung may pan, yung may LEC no, kung kakayanin niyang paikutin yung LEC, kung malakas ba siya. So mamaya, lalagay natin dito na may LEC. Ayun, babalikan ko na lang kayo kasi bibili ako ng bagong LEC no. Kasi yung LEC na yon, yung kanyang pan, naka half moon siya. Eh itong ating dito yung lagayan eh yung naka-circle, yung bilog, yun half yun, hindi papasok dito no. So bibili muna tayo ng yung bilog yung butas, hindi yung half. Ayun, balikan ko na lang kayo mamaya mga kabisik para sa update. So ayun mga kabisik no, kabit muna natin yung mga housing niya. Yung buong ano. Ayan. Para malaman natin kung okay. Ito para mas madali. Sorry na aso. Yan. Ito, saan natin ito ilalagay yung switch nya. Okay, paano ba ito may kakabit dito sa taas? Tingnan nga natin paano ba ito may kabit. Router. Nalabot ka. Router. Ganyan lang muna siya. Ganyan lang muna. Hindi ko tatakpan.
Yun lang natin. Okay. Dito. Subukan. Uy, yun. Sok. Wala, hindi umabot. Dahil ng medyo mahaba. Ayan. Oh, lago. Subukan natin. Battery muna. Tignan natin yung controller niya. Kung malakas ba ito? So yun, nakaklip na dito sa battery. Ayan. Para masubukan lang natin kung malakas yung hangin niya. Switch. Ayan. Ayan. Mukhang okay naman. No, kahit pa paano may hangin, no? Pero yung isa gaano malakas. Hindi ko lang alam kung lobat na yung ating battery. Pero yung ikot niya, pwede na siya. Parang number 2 na ng electric fan, no? Yung ordinary nating electric fan na ginagamit, parang number 2 na yung lakas niya. Pero at least mayroon na, no? Tipid-tipid na to. O subukan natin sa ano? Sa panel. Yung solar panel. Uy, Nico. Ano pa? So, bilad lang natin itong ating solar panel. Ito, bibilad ko ulit para karoon tayo ng power source. Ayan. So, ito na yung output ng ating solar panel. So, pasok natin dito yung positive line. Saka dito, ayan. May parang nagawa na ito. Kung direktang sa solar, dahil yung solar panel natin ay 11 volts lang, no? So mahina siya. Ayan, napakahina. Wala, mahina, walang hangin. Ayan, ganyan lang. Ano na yan? Full volume na yan. Sagad na yan. So, ang dapat natin gawin, no, yung solar panel natin, dapat medyo malaki yung 12 volts. So, kapag ganyan mahina, no, wala, gagamit pa rin tayo ng battery. At least, ikakarga na lang natin itong solar dito sa battery, no, para palagi naka-charge siya. Wala tayong solar charger controller, eh.
Ididirekta na lang natin ito sa battery. Dahil 11 volts lang naman, 10 volts. Pwede na yan. Para palagi siyang naka-charge, ganyan. Habang ginagamit natin itong electric pan, nakakabit din sa solar panel. Maliit lang naman yan na solar panel yan. Kayang-kaya yan. Iba pa rin yung lakas niya pag dito sa battery. Ayan, balik natin sa battery. Sa battery, ayan. Yan, kapag dito sa battery, malakas. Okay. Ano? Lakas. Parang naka number 2. So pwede siyang maghapon na gamitin, no? Kaya lang yung ano natin, hindi yata mag-swing ito dahil umikli yung ating ano, rotating cord niya, umikli. So papalitan ng medyo mahabang ano, arm. Pero kung ganyan lang, okay naman. Nakatutok lang palagi, kaya lang hindi mag-swing. Hanap tayo ng medyo mahaba na arm. Ayan, subukan lang muna natin ito. At least mayroon tayong hangin na libre, no? Hindi na tayo nakapit sa ating 220 na supply. Sa battery na lang tayo. Luludan na lang natin ito ng galing sa solar panel para mayroon tayong libreng hangin. Ayan, napakalakas. Kung sa mga ordinaryong electric fan, mga number 2 ito. Number 2. Ayan, okay na. Pero kung pag bagong charge ito yung ating battery, kung bagong charge ito, kaya lang itong ating battery. Testing natin. Ilang volts na lang ito. Ayun. 9 volts na lang. Kaya pala may medyo mahina. Yung ating battery ay 9 volts na lang. So kailangan na siyang ma-charge. Pero okay pa naman umaga. Mayroon ako ditong isa. Kunin natin. Okay. Ayan, mayroon akong isang battery dito. Ito yung unang sinubukan natin. Tester din natin ito. Ito, 12 volts pa. Malakas pa ito, 12 volts pa. Dito tayo magsubok, no? Dito natin subukan kung okay ito. Sakit. Ito pa pala. So malakas siya. Kaya lang yung pan natin, hindi kinaya. Kailangan natin palitan. Napakalakas. Paano ba ito tanggalin? Balikan lang natin ito ng pan. Ayan, balikan ko na lang kayo. So ayan na mga kabisik, pinalitan ko na lang ng LC, no? Ginawa ko, na-remedyo ko na lang ito na maging bilog yung kanyang butas. Ginawa ko para maging bilog yung half niya dun, yung half. Pinarina ko na lang ng ganun. Ayan, nabarina siya. Kaya naging bilog na, ipasok natin kasi ito. Hindi lapat, no? Masyadong manipis yung ano niya. Yung haba niya, masyadong manipis. Hindi nalalak ito. Kailangan ng mas mahabang lock. Kaya lang, wala tayong mahabang lock. Kaya ito, binalik ko na lang ito. Ginawa ko na lang ng paraan, no? Medyo na lang. Ganun naman talaga pag mga Pilipino, no? Maparaan. So, subukan na natin ito yung 12 volts pa. Dahil ito yung isa nating battery, no? 9 volts na lang, no? Ito 12 volts pa, no? Subukan natin. Yan, napakalakas. Oh, mas malakas. Ito na yung sinasabi natin na parang normal lang na electric fan, no? Number 3 na yan. Yung pinakamalakas. So, bawas-bawasan natin. Ayan, hindi na. Patayin. Patay na. So ayun, goods ito mga kabisik. Napagandang lang.
So, sa pagka ganito yung mga electric pan nyo, no, makakamura talaga kayo. No? Hindi na kayo magano ng mga 220. No? Mababawas-bawasan na yung mga bill nyo. No? Ayan. Dahil medyo maganit ang pan na to, no? Kaysa dun, mabigat yon, mas malakas yung ano niya. Tsaka 12 volts pa, full charge pa siya, malakas pa. Ayan. Parang totoong electric pan na yung mga binibili natin. Yung normal na electric pan na 220 yung karga. So, ganun na siya kalakas yung number 3 now. Ayan, napakalakas talaga. So, pwede. Approve sa akin to, no? At least makakabawas na ako ng bill ng kuryente dito. Ayan, hanggang dito na lang tayo mga kabisik. Maraming salamat. Bye-bye. Ito na nga mga kabisik yung ating ginawang 12 volts na electric pan, no? Yung pinalitan natin ng motor na 12 volts. So ayan, habang nanonood tayo ng TV, ito na yung ginagamit natin na panghangin dito sa sala natin. So ayan, dyan tayo nakaupo. Ito yung ating battery. Ayan. Dito. Ayun. Under na yan, no? Volume na, oh. Kung maririnig nyo, masyadong malakas. So, andito tayo, nagpapahangin habang nanonood ng TV, yan. So, ito na yung gamit natin na 12 volts. Ayun, ikita nyo naman, ayan, oh. Yung controller niya, umiilaw. Yung volume control. So, libre na tayo sa bill ng kuryente. Ayan. Wala naman problema sa pag-charge ng battery. Ano na lang natin yan sa solar panel na naka-charge sa solar panel. So may libre tayong kuryente, no? So ayan, maraming salamat mga kabisik. Ito na yung ating 12 volts electric fan, ang minus na sa ating electric bill. So ayan, maraming salamat sa inyo. Hanggang dito na lang. Bye bye.